Hello mga kahayahay! Bali pala mga kahayahay, sa araw na ito si Honey Loves ay maaga siyang nagising. Mas nauna siyang nagising sa akin gawa nga nang siya daw ay magluluto ng pagkain na baka sakaling magugustuhan ng aking sikmura. Aba naman syempre, magugustuhan ko yan. Ikaw nga nagustuhan ko, luto mo pa kaya? Bali kasi kahapon mga kahayahay, hanggang nung gabi ay panay talaga ang suka ko gawa nga ng aking sitwasyon at kalagayan. Ang hirap ko talagang maglihi. Yung tipong kakakain mo pa lang, hindi pa tumatagal sa iyong lalamunan, ay gusto mo na talagang iluwa at isuka. Sabi ko nga sa kanya, hindi ko talaga kayang lunukin ang pagkain. Aba naman ay biglang nag-offer ng help, ng tulong. Sabi niya ba naman sa akin, siya na daw ang ngumunguya, lulunok na lang daw ako. Aba ay kainaman naman talaga itong Honey Loves ko, mas lalo pang pinalala ang sitwasyon at kalagayan. Kaya isa yan sa mga dahilan mga kahayahay kung bakit ang tagal bago nasundan itong bunso namin gawa nga ng abang hirap ko talagang magbuntis. Kung hindi lang talaga nangyari yung krimen at hindi siya umungol, hindi sana mangyayari sa akin ito ngayon. Kaya nung gabi mga kahayahay, nakatulog na lang talaga ako ng walang laman ang aking tiyan. Kaya itong si Honey Loves nung bandang alas 12 ng gabi, abay gumising, pinagtimpla niya ako ng gatas kasi nag-aalala daw siya sa akin at walang ang laman ang aking sikmura. Sabi niya sa akin mga kahayahay, wala daw siya tulog nung gabi. Ay aba, wala pa baga siyang tulog sa kalagayan na yun. Eh mas malakas pa sa kukak ng palaka yung hilik niya. Kaya nga ito mga kahayahay, maaga siyang nagising at magluluto daw siya ng arroz caldo. At ito yung naisip niya mga kahayahay na lutuin. Dahil nga daw hindi mo na kailangan ito nguyain, lunok ka na daw ng lunok, ay kainama naman. Kaya nga yung chicken wings na sana ay lulutuin ni Kambal na fried, ay iyon ang ginamit niya sa kanyang arroz caldo. Ay bahala ka mamaya mag-explain sa mga anak mo pagising nila. Sakto pa naman yung bilang ng chicken wings para sa kanilang tatlo, tapos tatlo din yung ginamit mo dyan sa arroz caldo mo, ay bahala ka dyan. Basta ako ang sasabihin ko kay Kambal at Tuto, tulog ako nung nangyari ang krimen, o diba, ganti-ganti lang. Iyan din yung sinabi niya sa akin kung paano ako nabuntis, and sabi niya tulog daw siya nung nangyari ang krimen. So ito na nga mga kahayahay, inihanda niya na yung kanyang mga ingredients para sa lulutuin niyang own version daw ng arroz caldo. At ano naman kaya ang kakaiba sa arroz caldo na to at paano niya nasabi na kanyang own version? Eh kasi naman daw itong arroz caldo niya ay bunga daw ng kanyang pag-iisip na minekos-mekos. Tapos ang tanging gagamitin niya lang daw sa kanyang pagluluto ng arroz caldo ay ang kanyang natitirang common sense. Bale, ito na nga mga kahayahay, yung sinasabi niyang common sense. Sinangag niya muna yung bigas para daw magkaroon ng kakaibang bango o aroma yung arroz caldo. Ah, ganun pala yun? Haluin lang daw siya ng haluin continuously hanggang sa magiging parang brownish na yung bigas. Tama pala yung sinabi niya na ang kanyang arroz caldo pala ay bunga ng mekos-mekos. Ay talagang magaling na talagang insan na yan. At ito na nga, naglaga din pala siya mga kahayahay ng itlog ng manok tsaka itlog ng pugo. Maganda daw kasi yan mga kahayahay yung itlog, lalo na yung itlog ng pugo dahil mataas daw yan sa iron. So kailangan na kailangan ko yan sa aking pagbubuntis, lalo pa naman ngayon ako ay maputla. Pero hinahinay lang daw mga kahayahay sa pagkain ng itlog ng pugo ay talaga namang high blood ang iyong aabutin. Ang pagkaalam ko kasi mga kahayahay, yan daw yung huling kinain ni Mars bago siya siningil sa kanyang utang, kaya daw siya na high blood. Kaya yung pagkain niya daw ng pugo ang dahilan kung bakit na high blood si Mars. Ay naku Mars, wag ka nang kumain ng itlog ng pugo at wag ka na rin mangutang. So ito na nga mga kahayahay, minekos-mekos niya na yung kanyang ingredients ng arroz caldo, nagisa na siya ng bawang, ng sibuyas, ng luya. At sa mga oras na yan mga kahayahay ay naamoy ko na sa kwarto yung kanyang ginigisang sibuyas, bawang at luya. Kaya sa halip na ako ay dali-dali sanang babangon at nagugutom, ay sinobsob ko na yung aking mukha sa unan para hindi makaamoy. Ang iniisip ko noon mga kahayay ay simpleng lugaw lang sana na may asin, pero nasubrahan talaga ng pagmamahal itong si Honey Loves. Ang kanyang lugaw ay punong-puno ng pagmamahal, ng spices, ng lasa, ng manok at minekos-mekos. Masarap sana to mga kahayahay kung hindi ako naglilihi kasi paborito kong kainin yan sa umaga yung arroz caldo. Kaya lang sa sitwasyon ko't kalagayan, ako kahit anong galing ni Honey Loves magluto, parang magiging useless ito para sa akin. Pero sigurado ako magugustuhan ito ni Kambal at Tuto. Ay kainaman din yun sila pagdating sa arroz caldo, lalong-lalo na kapag maraming itlog. Tapos kapag kinain nila yan, magtatanong yan sila sa kanilang papa kung saan galing yung manok na pinanghalo. Ay naku papa, ihanda mo na iyong malawak na explanation. Pero wari ko sa sarap ng luto ng papa nila ay makakalimutan din nila yung kanilang chicken wings at makamove on. So ito na nga mga kahayahay, binabalatan niya talaga isa-isa yung mga itlog, abang tiyaga niya talaga sa pagbabalat para katulad ng pagtsatsaga niya sa akin.
So ayan mga kahayahay, 5 bowl talaga yung hinanda niya sa kanyang arroz caldo. Sa susunod yan, 10 na pagkalabas nitong anak ko. Paramihin natin ang lahi mo, Honey Loves. Dahil may sinabi ka sa akin nung nanliligaw ka pa, hindi daw sigurado na mabibigyan niya ako ng kayamanan. Pero sa magandang lahi, doon mo daw siya maasahan. Ayan, pumapasok na sa kwarto yan na hindi man lang kumakatok. Ay, naku, madadagdagan na naman talaga ang lahi natin ito. So ayan mga kahayahay, naabutan niya talaga ako natutulog o gising na yata ako sa time na yan. Parang naririnig ko na kasi yung ingay sa paligid. Nakasubsob talaga yung ilong ko sa unan. Sabi ni Honey Loves dyan sa akin, kain ka na. Wala ka pang kinain simula nung gabi. Di baling ikaw daw ang magkutuman, wag lang daw yung anak niya. Sa totoo lang mga kahayahay, hirap na hirap talaga ako magbangon dyan na parang ayaw ko nga bumangon kasi nga sobrang hina ng katawan ko. Kaya ito namang aking Honey Loves ay todo support. Kaysa mag-inarte pa ako mga kahayahay, ay di ayun, sinang-ayunan ko na lang aking Honey Loves. At nung una nga hindi ko gusto yung amoy ng niluluto niya, pero nung nakatayo na ako, parang naamoy ko na yung luto niya na parang nagugustuhan ng sikmura ko. And then yun, so bago niya ako pinakain, ay binigyan niya muna ako ng aking vitamin sa umaga para sa aking pagbubuntis. Kaya ito mga kahayahay, enjoy na enjoy din ako sa pagkain ng kanyang arroz caldo kasi nararamdaman ko talaga yung kanyang love and care sa akin, sa kanyang pagluluto at pagsasakripisyo niya tuwing umaga, lalong-lalo na dito sa aking sitwasyon at kalagayan. So hanggang dito na lang muli ulit mga kahayahay, kita-kits ulit sa aking panibagong video. Salamat po sa inyong panunood, kung saan man po kayo naroroon, saang sulok man kayo ng mundo naroroon, hangad ko po ang inyong kaligayahan, kapayapaan, at pagpalain po kayo ng ating poong may kapal.